Dahil nga sa balitang inilabas ng isang sports writer kung saan sinabi nito kung gaano kalaki yung halagang hinihingi ng kampo ni Mikey Williams para muling maglaro sa TNT Tropang Giga, ay hindi na nga napigilang magsalita netong si Mikey Williams patungkol nga sa mga issue na ipinabato sa kanya at batas na naglalayong paglaruin ng mga Pinoy bowlers na naglalaro overseas sa ating Gilas Pilipinas na hindi pinapakialaman ng kanilang mga agent dapat ng pag-isipan. Sa naging pasabog ni Homer Saison ng Spin.ph ay sinabi nga nito na nakausap niya yung dalawang source na pamilyar diyan sa renegotiation talks ni Mikey Williams at ng TNT. At allegedly, ayon sa kanya, ay itinaas daw ng kampo ni Mikey Williams sa 2.4 million a month yung kanyang asking price. At dininay nga rin ito na nagdemand sila ng bayad para maglaro sa national team diyan sa nakaraang Asian Games sa China. At dahil nga dyan ay hindi na rin nakapagpigil etong si Mikey Williams at tinapos na yung kanyang pananahimik. Sabi niya tama na yung mga kasinungalingan, diba? Tigilan na yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon o mga rumors, diba? Sana totoo lang yung sinasabi niya. Sabi naman ni Homer Saison, nakakausap niya yung tatay ni Mikey Williams, yung mga executive ng mga PBA teams, at kung sino-sino pa. Alam naman natin, nasa news yan nasa sports yan itong si Homer Saison sa Spin.ph. Ang matindi kasi dyan na usapin ay tungkol nga dyan sa salary cap. Kasi kung susundan mo yung 2.4 million na asking nito nga si Mikey Williams sa isang taon, magkano na yan mga kabasketball? More or less 30 million. So kung 50 million yung salary cap ngayon ng PBA, sinilip ko kasi 50 million. So import pa lang, isang import tsaka si Mikey Williams, wala nang matitira doon sa iba pang mga players ng talk and text. So kung hindi nga nakadiga yan, di ba? Wala tayong kaalam-alam dyan. Hindi natin alam kung bakit din nila dinidiga. O dapat na siguro taasan na lang para, di ba? Para at least maging patas. Yan yung hinihiling ng Alaska Kaya nung hindi pinakinggan, umalis sila dyan sa PBA. Puntahan naman natin mga kabasketball kasi naghanda ako ng isang usapin na siyempre makabuluhan na patungkol nga ito dahil sa tumitinding recruitment ngayon ng iba't ibang mga bansa gaya ng KPL, ng Korea, diba, ng Japan B-League, sa mga talented Pinoy players ng ating bansa papunta sa kanilang mga liga. Pero sa akin mga kabasketball, siguro napapanahon na gumawa ang Pilipinas ng isang batas para mapangalagaan yung kapakanan ng ating national team o ng Gilas Pilipinas. So paano yun? Ano yung pinakamahalagang bagay na nakapaloob doon? Una mga kabasketball, mailagay sa batas na kapag off-season o naka-break yung mga liga na yan, yung Japan B-League, diba? Yung KPL o kung ano man, kung saan sila naglalaro, ay pwede silang umuwi sa bansa o kung saan man yung venue na paglalaroan ng ating national team. Alam ko sa Japan B-League, sakop ng kontrata nila yan na pwede silang maglaro para sa ating Gilas Pilipinas. Hindi lang ako sigurado sa KPL kasi sa World Cup talagang off-season talaga yon, kaya nakapaglaro si Renz Abando. At kapag Gilas Pilipinas na yung gustong kumuha sa serbisyo ng mga Pinoy bowlers natin, hindi pwedeng makialam sa negosasyon yung kanilang mga agents. Diba, kumbaga si Kai Soto, halimbawa na lang yung washerman, wala silang pakialam doon sa kontrata, diba, kung magkano yun, wala silang komisyon doon, diba, hindi yun sakop ng kontrata nila. So yun yung maganda ron. At mag-uusap lang yung player, halimbawa si Kai saka yung SPP, kung magkano yung budget na allotted doon sa mga players ng Gilas Pilipinas. Na siyempre dapat makatarungan din sa mga players kung magkano yung mapag-uusapan nila para maiwasan na yung mga katulad ng issue nung nakaraan sa FIBA World Cup kung saan may mga nagsasabing masyado daw malaki yung hiningin bayad ng agent ni Kai Soto para makapaglaro siya sa ating national team. Although kumita din naman doon yung SPP mga kabasketball, especially doon sa mga ticket, doon sa Philippine Arena, napakaraming nanood doon mga kabasketball. Hindi naman yun mapupunta sa gobyerno,
'Di ba? Kung may labas na pera, nagbayad yung SPP, kumikita rin naman sila. 'Di ba? Kasi hindi rin natin masasabi pagdating ng araw mga kabasketball kung may mga players na tayo na maglalaro sa NBA, sa EuroLeague, sa NPL at sa iba't ibang malalaking liga. So yun lang mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.